So ngayon ay ika-18 days na po ng itlog natin sa incubator. So kunin natin at ilipat natin sa hatcher. Okay. So yan, yung nasa second tray, ingay ng manok, nasa second tray. So ilipat natin dito sa hatcher. Okay. So ito na po yung itlog na ilipat natin dito sa ating hatcher, at yung gagawin natin kapag 18 days na sila, gagamit tayo ng spray. Ito tubig lang para madali makrack yung mga itlog. Kasi kapag tuwing 18 days lang ito ginagawa natin, ganyan lang oh. I-spray natin. Kapag ano lang to, kapag 18 days lang ginagawa ito. Kasi kapag 19 days ginagawa mo ito, ay magsimula na kasi silang mag-crack. So ang purpose natin ito, bakit binasa natin sila ng tubig? Dahil kapag sa incubator yung iba, hindi sila basta-basta mag-crack yung mga itlog na ito. So kailangan basahin natin ng tubig. Okay. Kapag 19 days na, hindi pa rin natin na ng tubig, wag na lang basahin kasi magsimula na sila mag-crack. So ito ay patuyuin lang natin ng konti, tapos ibalik natin dito sa incubator sa ilalim. Out of 42 na itlog nila, 36 lang yung may mga similya. So yan po yung hintay natin. Tapos maya i-load na naman natin itong itlog ng mga sampin, at saka sa mga shamuasel, marami to. So isang tray lang. Okay, so bawat tray ay magkasya lang kasi ng ng 42. So ito, balik natin. So ready na yung sa hatcher, at saka yung bago natin na i-load ngayon, ready na. So puno yung isang tray. Ang isang tray kasi nito sa ating incubator, 42 pieces yung yung mga itlog. So yan po sa hatcher at saka bagong load. So grabe oh. Puno ang ating incubator. Ayun. May natitira pa dito na i-load sana natin. Kaso hindi na kasya sa ating incubator, puno na. Ayan oh. Grabe. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung ating mga sisiw na galing sa incubator oh. Okay. Okay. So kahit ganyan lang po yung ating pag-brood sa kanila, ang pinaka-importante sa lahat, halos buhay sila lahat. Wala masyadong bawas to. So basta maganda lang yung yung bulb. Tama yung bulb na ginagamit natin. Ito nasa mga almost 30, pero yung ginagamit ko na bulb 50 watts. Yan oh. Marami sila. Ayan. So alam nyo ba na kapag pumupunta ako rito, pinakauna kong tingnan mga sisiw. So bakit mga sisiw? Dahil yung mga sisiw kasi, sila yung mga edad like 1 month, 45 days, lalo na pag mga days old pa lang, week old pa lang, days old or week old pa lang, sila yung medyo kailangan nating kailangan tutukan palagi. Kasi kung hindi, nako, baka maraming mabawas sa kanila. Sa sa pagtulog nila kasi, makikita kasi natin sila na komportable sila or hindi sa kanilang kulungan. Lalo na yung ating kulungan, ganyan lang. Mumurahing kulungan lang para sa ating mga sisiw. So, kailangan natin silang bantayan. Yan. So okay naman pala sila kahit hindi ako nagpagawa talaga ng yung brooder talaga na may plywood, may mga pa.
wala na ako. So ito na lang yung ginagamit ko. Sa gilid nilagyan ko lang ng karton para hindi sila ma-stress sa lamig. Sa kabila meron din dito, ginagamit ko na dito, although mag 1 month na to sila ngayong 28. Ngayon kasi nasa anong pizza ba yan, 22 pa. So ngayon mga 6 days na lang ang kulang, mag 1 month na sila. Pero yan malaki na sila. Sa kabila natin tingnan, 100 watts yung ginagamit ko rito. Ito lang din yung dati kong kulungan na yung nagpalimlim pa ako. Yan parang 1 month old na sila, pero yun nga, malaki sila. Mas okay kung 100 watts yung gagamitin pala natin. So ang dami po nila. Tapos wala akong makita na medyo matamlay sa kanila. Yan lahat okay naman sila. Paminsan-minsan lang din ako nagpainom ng vitamin sa kanila. Pero so far okay naman. Nasa mga 30 plus din dito. Okay. Sa kabila. So ito na po yung produkto ng ating resulta ng ating paggamit ng incubator. Dito mga pa lang to, 4 days old. Bago pa lang to. Yan. 100 watts din po yung ginagamit ko rito. Okay pala kahit hindi ko na sinusunod yung 1 watt per sisiw. So dito kasi nilagay ko lang po yung 100 kasi nakita ko yung aking mga sisiw na komportable sila compare sa ginagamit ko dati na 50 watts. Ngayon sinubukan ko yung 100, nakita ko na mas komportable yung ating mga, lalo na yung mga bagong mga days old at saka mga week old na mga sisiw. So kahit mag 20 plus, mag 30 plus, yung ginagamit ko pa rin na bulb is 100 watts na. Incandescent pa rin. Dito. Ito yung week old. Di klaro. So yan po yung week old Okay, 100 watts din po yung ginagamit ko rito. Ayan. So yan. Then meron pa dito, ang dami nating sisiw Yan mga sampin to lahat. Ang dami. Yun pa. Although hindi na ito sila kailangan ng ilaw, pero gusto ko kasi na mabilis silang lumaki. At saka ginawa ko rin, kahit yung iba dito mag 45 days old na yung iba, para mas mabilis lang lumaki at saka walang lamok. So kaya naglagay pa rin ako ng ilaw. Tingnan natin yung kuryente natin ito, baka lumaki yung bill natin sa kuryente tapos na. Kaya dami nila. Mga sampin to lahat. Mga 45 days old sampin. Native chicken. Hindi na ito kailangan ng ilaw, hindi na ito kailangan ng yung parang takip nila para hindi sila kumbaga open na yung dapat ang ganitong edad. Pero naglagay pa rin ako ng ilaw para walang lamok. 100 watts din po yung ginagamit ko dyan na bulb. Kaya dami nila. Yung iba na out na, yung iba ang daming na out. Dito dalawa na lang. Yun dito natin ilalagay. Yung bagong pisa, mga siguro 18 days yun So mga 3 days simula ngayon, doon natin ilagay yung isa. So dito naman
So, ganito yung kagandahan ng ano na meron kang incubator kasi nga kung may inahin dyan ako, masasayang ang feed sa pagkaskas nila. Okay. So, kahit ganito lang po yung ating ano sistema sa pag-brood ng ating mga sisiw. So, ngayon, tingnan natin dito iba. Ngayon ay pwede ko na sabihin sa inyo na pwede ninyo na itong gayahin kasi base na po ito talaga sa aking mga personal na mga experience dito sa akin. Halos buhay lahat yung ating mga sampin. Ang dami. Mabilis magparami kapag meron kang incubator. Dati, sinasabi ko dati na hindi ko masabing pwede nyo gayahin to, baka hindi maganda ang resulta. So ngayon, ilang sisiw na yung galing sa ating incubator. Ngayon, pwede ko nang sabihin na actually yung aking sistema dito, pwede nyo nang gayahin. Kasi pang low budget lang taga ito eh. Yung ginagawa ko sa pag-brood ng ating mga sisiw. So kahit ito, walang ilaw, walang inahin. Hindi naman talaga gumagamit ng inahin. Kahit walang ilaw to, yan. Mabuhay lahat yan. Except lang siguro sa sisiw na ano pa lang, yung mahina na talaga, hindi na yan. Pero yung ganito na mga sisiw na halos wala tayong nakita na problema sa kanila, yan tubig-tubig lang yan. So yan. So sobrang laki ng tulong sa ating incubator.